Sa gabi, ang pamilya ay pupunta sa isa pang pulong sa paaralan. Inihinto ni Curtis ang sasakyan dahil nakakakita siya ng tuneladang kidlat sa kalangitan. Gayunpaman, natutulog pa rin ang kanyang pamilya at walang ibang driver na nagre-react, kaya mas nag-aalala siya. Tungkol sa kanyang mental health. Noong Sabado habang nasa perya sina Samantha at Hannah, nagsimulang magtrabaho sina Curtis at Duarte. Sa kanlungan, nang dumating si Samantha at nakita ang lahat, nabigla siya sa pagtatalo at nananahi. Lalong nagalit si Samantha nang marinig niyang nagpahiram si Curtis at sumisigaw habang humihingi ng paliwanag. Para sa lahat ng kanyang kakaibang mga desisyon kamakailan, tulad ng pagkulong sa pula. Gayunpaman, sinabi ni Curtis na walang dapat ipaliwanag at lumabas ng silid upang tingnan si Hannah habang may breakdown si Samantha. Nang gabing yun, mas maraming gamot ang iniinom ni Curtis kaysa sa nararapat. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Samantha nang matuklasan niyang may seizure si Curtis. At duguan sa tabi niya. Agad siyang tumawag ng ambulansya, hindi pinapansin si Curtis kapag sinabi nitong hindi na kailangan. Makalipas ang ilang sandali pagkaalis ng mga paramedic, sa wakas ay sinabi ni Curtis kay Samantha ang lahat. Nanunumpa siyang madalas siyang pumupunta sa tagapayo dahil ayaw niyang iwan ang kanyang pamilya. Tulad ng ginawa ng kanyang ina. Kinabukasan, dinala ni Curtis at Samantha si Hannah sa ospital para sa isang check-up at sa kanyang operasyon. Ay naka-schedule sa 6 na linggo. Sa trabaho, pinuntahan ni Curtis ang kanyang amo at hiniling sa kanya na alisin si Duarte sa kanyang mga tauhan dahil siya ayaw magbigay ng utos sa kanyang matalik na kaibigan. Iniisip ni Jim na kakaiba ito ngunit sumang-ayon bago ituro na maraming nawawala kay Curtis. Trabaho. Ipinaliwanag ni Curtis na dahil ito sa mga pagbisita sa doktor ni Hannah, ngunit binigyan siya ni Jim ng babala. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Curtis sa isang tindahan para bumili ng mga gas mask na napakamahal pala. Samantala ang asawa ni Duarte ay nagsasabi kay Samantha tungkol sa mga alingaw sa likod ng pag-uugali ni Curtis, ngunit si Samantha nagiging defensive at nanunumpa na ayos lang sila. Maya-maya, nagtatrabaho si Curtis sa shelter nang binisita siya ng kanyang kapatid na si Kyle na ay narinig ang tungkol sa kanyang kakaibang pag-uugali mula kay Samantha. Nag-aalala si Kyle sa kalusugan ni Curtis ngunit patuloy na sinasabi ni Curtis na ayos lang siya at sinabihan si Kyle na bisitahin kanilang ina. Malinaw na napaka-awkward ng relasyon ng magkapatid. Bago umalis si Kyle, naalala ni Curtis na naghahanap siya ng aso at pinakuha niya ito. Pula. Sa isang mabagyong hapon, pumasok si Curtis sa kusina at nakitang basang-basa si Samantha mula sa ulan. Nagkatitigan sila saglit bago niya naisip ang kumuha ng kutsilyo. Sa almusal, hindi matitinag ni Curtis ang nakakatakot na bangungot na pakiramdam at kapag sinubukang hawakan ni Samantha kamay niya, inilalayo niya ito. Sa sandaling yon, napansin nilang naghihintay si Jim sa labas. Nagmamadaling salubungin siya ni Curtis at nakarinig ng nakakakilabot na balita. Nalaman ni Jim ang tungkol sa kagamitang hiniram ni Curtis ng ilegal, kaya pinaalis niya ito gamit lamang 2 linggo pang medical insurance. Binigyan din si Duarte ng 2 linggong walang bayad na administrative leave para sa pagtulong. Nang ibahagi ni Curtis ang balita kay Samantha, sinampal niya ito bago nagmamadaling lumabas ng silid. Kasama si Hannah. Nang maglaon, pumunta si Curtis sa kanyang tagapayo upang matuklasan lamang na ang babae ay inilipat at may bagong lalaki. Gusto ng lalaking ito na magsimula siyang muli mula sa simula, ngunit hindi maaaring kunin ni Curtis ang kanyang ina. Muli at nawawala ang pag-unlad kaya umalis siya nang walang salita. Bumalik siya sa shelter at patuloy na ginagawa ito. Samantala, patuloy na inaayos ni Samantha ang mga damit ng mga kapitbahay para sa dagdag na pera, ngunit hindi ito sapat. At dapat niyang kunin ang natitirang ipon mula sa lata ng bakasyon nila. Kinagabihan ay nakipag-usap si Samantha kay Curtis, na nagpapaliwanag na ang kanyang pagkurap ay dahil sa isang panaginip. At hinawakan ang kamay niya para patunayan na ginagawa niya ito. Inanunsyo ni Samantha na kakanselahin nila ang beach trip at gagamitin nila ang kanyang huling tseke upang sumasaklaw sa 2 buwang bayarin. Ipagpaliban niya ang operasyon ni Hannah at dapat silang dalawa ay mag-concentrate sa pagkuha ng trabaho. Si Samantha ay handang magtrabaho sa kanilang mga issue, ngunit inilagay niya ang kondisyon na kailangan ni Curtis.
Pumunta sa isang aktwal na psychiatrist. Nais din niyang pumunta siya sa isang hapunan sa paaralan sa katapusan ng linggo upang magtrabaho sa kanyang paghihiwalay. Sa gabi ng kaganapan, si Curtis ay nakaharap ni Duarte, na sinisisi siya sa kanyang pagkakasuspinde sa trabaho. Tinulak at sinuntok pa ni Duarte si Curtis, na sumipa sa kanya pabalik. Sa wakas ay pamitik, sumigaw si Curtis habang hinahagis niya ang isang mesa sa sahig. Inanunsyo niya na may paparating na mapangwasak na bagyo at walang nakahanda para dito. Pagkatapos ay may breakdown siya at ginamit ni Samantha ang pagkakataon na iuwi siya. Maya-maya, nakita ni Curtis si Hannah sa gitna ng kalsada at tumakbo siya para sunduin siya. Sa sandaling yun, lumilitaw ang isang grupo ng mga ibon sa kalangitan at lumilipad sa kakaibang mga pattern bago lumipat patungo kay Curtis. Pinoprotektahan niya si Hannah habang lumilipad ang mga ibon sa kanila. Pagkatapos ay gumawa sila ng isa pang kakaibang pattern noon. Nagsisimula silang bumagsak na patay sa lupa. Terrified, tumakbo siya papasok ng bahay habang nagsimulang humagulgol ang sirena. Sa sandaling yun ay nagising siya at natuklasan ang sirena na nangyayari sa totoong buhay. Kaya dinala ni Curtis ang kanyang pamilya at tumakbo sila para magtago sa silungan. Pagkatapos ay lock ang pinto, pinasuot sila ni Curtis ng oxygen mask kung sakali. Pagkatapos ay matutulog na sila at naghihintay na dumaan ang bagyo. Makalipas ang ilang oras, nagising si Curtis at tiningnan ang pinto, ngunit nararamdaman pa rin niya ang unos sa labas at natulog ulit. Kinaumagahan, ginigising siya ni Samantha, hinihiling na buksan niya ang pinto dahil tapos na ang bagyo. Hindi sumang-ayon si Curtis at naririnig pa rin daw niya. Pinapahawak din niya si Samantha sa pinto kaya nararamdaman niya ito. Gayunpaman, walang naririnig o nararamdaman si Samantha. Hannah King, umatras si Curtis at tumangging buksan ang pinto, inialok ang susi sa kanyang asawa. Tumanggi si Samantha na kunin ito dahil ang paggawa nito para sa kanya ay maantala lamang ang isyu at kailangang harapin ni Curtis ang kanyang mga takot. Sa pagnanais na maging mabuti para sa kanyang pamilya, inipon ni Curtis ang kanyang lakas at sa wakas ay binuksan ang pinto upang makahanap ng magandang maaraw na araw. Maayos naman ang mga kapitbahay at namumulot ng anumang basurang naiwan ng bagyo. Maya-maya, sa wakas ay dinala ni Samantha si Curtis sa psychiatrist. Sumang-ayon ang doktor na bigyan agad ng mas maraming gamot si Curtis at nagpasya na kailangan niya ng oras. Mula sa kanlungan, sinabihan niya ang pamilya na magpahinga ng ilang araw para makapagpahinga at makapaghanda dahil kakailanganin ni Curtis. Naipadala sa isang espesyal na pasilidad hanggang sa siya ay gumaling. Nangangahulugan ito na hindi niya makikita ang kanyang pamilya ng ilang sandali. Kinabukasan, nasa tabing dagat ang pamilya. Si Curtis at Hannah ay gumagawa ng sandcastle nang biglang pinirmahan ni Hannah ang salitang bagyo bilang siya. Mga punto sa dagat, lumabas si Samantha at natuklasan ang umuulan nitong mantika. Sa sandaling yun ang buong pamilya ay nakakita ng isang malaking madilim na bagyo na papalapit sa malayo at lumingon si Curtis kay Samantha, na tumango sa kanya upang kumpirmahin na nakikita rin niya ito. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.